Maligayang pagdating. Bago tayo magsimula, huminga ng malalim. Isa, dalawa, tatlo. Ibuga ang hangin ng dahan-dahan. Iwanan mo muna ang ingay ng mundo sa ibaba. Ipikit ang iyong mga mata at sumama sa akin sa isang lugar kung saan walang stress, walang pagmamadali, at walang pangamba. Ang kalawakan ay madalas nating iniisip bilang isang nakakatakot at malamig na lugar. Ngunit sa totoo lang, ito ay isang duyan ng kapayapaan, isang walang hanggang karagatan ng katahimikan. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang isang kwento na tila galing sa isang pantasya, ngunit ito ay nakasulat sa mga batas ng pisika. Madalas nating isipin na ang ating solar system ay isang perpektong pamilya ng mga planeta na sabay-sabay na ipinanganak. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang ating araw ay isang magnanakaw? Na meron tayong isang kapatid na planeta na hindi nagmula rito, kundi ninakaw mula sa ibang bituin. Handa ka na bang malaman ang lihim na ito? Ayun na at maglakbay. Upang maunawaan natin ang kwentong ito, kailangan nating bumalik sa napakahabang panahon. Bilyon-bilyong taon nang nakalilipas, ang universo ay isang napakagulong lugar. Ang mga bituin ay hindi ipinanganak ng mag-isa. Sila ay umuusbong mula sa malalaking ulap ng gas at alikabok na tinatawag na mga nebula. Sa loob ng mga ulap na ito, libo-libong bituin ang sabay-sabay na nabubuo, malapit sa isa't isa. Ito ay tulad ng isang mataong syudad ng mga bagong silang na araw. Sa paligid ng bawat bituin, may mga umiikot na bato, yelo at gas. Ito ang mga sangkap na nagiging planeta. Ngunit ang gravity sa loob ng mga kumpol ng bituin na ito ay napakalakas at magulo. Minsan, dahil sa matinding paghila ng gravity ng ibang malalaking planeta o dumadaang bituin, ang isang maliit na planeta ay pilit na itinatapon palabas ng kanyang sariling tahanan. Nawawalan ito ng bituin na iikutan. Ito ang tinatawag nating rogue planet o lagalag na planeta. Isang mundong walang araw na napilitang maglapay ng mag-isa sa walang hanggang kadiliman ng interstellar space. Ngunit ang kwento ng ating lagalag na planeta ay hindi nagtapos sa pag-iisa. Isipin mo ang matinding kadiliman. Ang espasyo sa pagitan ng mga bituin ay tinatawag na interstellar medium. Dito, ang liwanag ay napakalamlam at ang lamig ay umaabot sa halos absolute zero. Sa lugar na ito, ang ating lagalag na planeta ay naglakbay. Isang napakalaking bola ng yelo, bato, at marahil ay makapal na gas. Wala itong umaga at wala itong gabi. Ang tanging liwanag na nakikita nito ay ang malalayong kislap ng mga bituin na tila mga alitap-tap na nakakulong sa isang malaking garapon ng itim na salamin. Subukan mong isipin ang ganitong uri ng pag-iisa. Hindi ito nakakatakot, kundi napakapayapa. Walang bagyo mula sa init ng isang araw, walang solar flares na bumabagabag sa kanyang atmosfera. Tanging isang tahimik at tuwid na pag-usad sa walang hangganang karagatan ng kosmos. Ang planetang ito ay naging isang daluyan ng purong katahimikan. Isang magandang halimbawa nito ay ang pagganod ng isang maliit na bangka sa gitna ng dagat tuwing madaling araw, walang sagwan, walang motor, dinadala lamang ng banayad na alon ng kalawakan. Ngunit ang universo ay patuloy na gumagalaw. Walang nananatili sa isang lugar. Ang ating lagalag na planeta ay patuloy na umuusad, milyon-milyong taon, bilyon-milyong taon. Hanggang sa isang araw, ang kanyang landas ay nag-cruise sa isang kakaibang puwersa. Hindi ito pisikal na pader, kundi isang hindi nakikitang lambat. Ito ang grabidad ng isang bituin na nag-iisa na ngayon, malayo na sa kanyang mga kapatid sa nebula. Ito ay walang iba, kundi ang ating araw. Isipin mo ang grabidad bilang isang malambot at hindi nakikitang kumot na nakalatag sa buong solar system. Habang palapit ng palapit ang lagalag na planeta, nagsimula nitong maramdaman ang bigat ng kumot na ito. Unti-unti, ang kanyang tuwid na paglalakbay ay nagsimulang bumaluktot. Ang araw,
tulad ng isang higanteng magnet sa gitna ng dilim, ay nagsimulang hilahin ang nanglalamig na mundo. Dito natin makikita ang kamanghamangang sayaw ng pisika. Paano nahuli ng araw ang planetang ito? Kung ito ay masyadong mabilis, ito ay dadaan lamang at muling babalik sa malalim na kalawakan, tulad ng isang kometa na minsan lang magpakita. Kung ito naman ay masyadong mabagal, baka nahigop ito ng buo at nasunog sa gitna ng ating araw. Ngunit ang tadhana ng kalawakan ay naglaro ng perpektong balanse. Ang planeta ay pumasok sa tamang anggulo, sa tamang bilis. Sa prosesong ito, maaari nating pabulaanan ang isang sikat na mito. Marami ang naniniwala na ang mga rogue planets ay laging mapanira, na sila ay babangga sa Earth tulad ng alamat ng Nibiru. Ngunit sa katotohanan, ang kalawakan ay napakalawak. Ang paghuli sa planetang ito ay nangyari sa pinakadulo ng solar system, bilyon-bilyong kilometro mula sa ating asul na mundo. Walang banggaan, walang pagsabog, isang tahimik na pag-angkin lamang sa gitna ng dilim. Nang mahuli ng araw ang lagalag na planeta, binigyan niya ito ng bagong tahanan. Ngunit hindi katulad ng Earth, Mars o Venus na malapit sa init. Ang planetang ito ay nilagay sa pinakamalayong sirkulo ng ating celestial na pamilya. Isang orbit na napakalaki at napakahaba na aabutin ng libu-libong taon sa Earth bago ito makaisang ikot. Sa layong ito, ang araw ay hindi na mukhang isang malaking naglalagablab na bula sa kalangitan. Kung nakatayo ka sa ibabaw ng ninakaw na planetang ito, ang ating araw ay magmumukha na lamang isang napakaliwanag na bituin. Ang pinakaliwanag sa lahat, ngunit masyadong maliit para magbigay ng init. Isipin mo ang isang lampara na nakasindi sa kabilang dulo ng isang napakalaking madilim na kalsada. Ganyan ang nararanasan ng planetang ito. Ito ang dahilan kung bakit napakahirap para sa ating mga siyentipiko na makita ito ng direkta. Ito ay nagtatago sa anino ng labas ng ating solar system. Ngunit paano natin nalaman na naroon ito kung hindi natin ito makita? Ang sagot ay matatagpuan sa wika ng universo, ang matematika at grabidad. Sa pinakadulo ng ating solar system ay matatagpuan ang Kuiper Belt, isang singsing na mga nagyayelong bato at maliliit na planeta tulad ng Pluto. Napansin ng mga astronomo na ang mga batong ito ay hindi gumagalaw ng normal. Tila ba may isang hindi nakikitang kamay na dahan-dahang nag-iiba ng kanilang direksyon? Ang kanilang mga orbit ay nakatagilid at magkakasama, na parang hinihila ng isang napakalaking bagay na nagtatago sa dilim. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano nakikita ng mga siyentipiko ang hindi nakikita. Tulad ng pagmamasid mo sa pagindayog ng mga dahon sa isang puno. Hindi mo nakikita ang hangin, ngunit alam mong naroon ito dahil sa epekto nito sa mga dahon. Ang ninakaw na planeta ang ating hangin, at ang mga yelo sa Kuiper Belt ang mga dahon. Kung ganun, ano kaya ang itsura ng mundong ito? Ang mga siyentipiko ay naniniwala na ito ay maaring isang super-Earth o isang maliit na ice giant na katulad ng Neptune. Ang masa nito ay maaring 5 hanggang 10 beses na mas malaki kaysa sa ating daigdig. Isipin mo ang isang malaking globo ng bato na nababalot ng napakakapal na layer ng yelo at madilim na karagatan sa ilalim nito. Walang kontinente, walang mga kagubatan, purong katahimikan at walang hanggang taglamig. Dahil malayo ito sa araw, ang ibabaw nito ay malamang na matigas na yelo. Ngunit sa ilalim, malalim sa kanyang core, ay maaring may natitirang init mula sa kanyang pagkabuo bilyon-bilyong taon na ang nakalilipas. Ang init na ito ang nagpapanatili sa kanyang buhay bilang isang dynamic na planeta, kahit na sa gitna ng matinding lamig. Isang natutulog na higante sa gilid ng ating tahanan. Subukan mong isipin na ikaw ay lumilipad ng napakabagal palapit sa planetang ito. Habang lumalapit ka, napapansin mo ang kulay nito. Hindi ito asul at luntian tulad ng Earth o pula tulad ng Mars. Sa kawalan ng liwanag, ito ay malamang na madilim, halos itim,
na may kaunting pahiwatig ng asul o lila kung tatamaan ng kaunting sinag mula sa malalayong bituin. Ang atmosfera nito ay hindi gawa sa oxygen, kundi marahil ay hydrogen, helium o methane. Walang hangin na umiihip dito tulad ng sa ating mundo. Walang tunog ng bagyo na makakarating sa iyong pandinig. Ang lahat ay nakabalot sa isang napakalalim at nakakabining katahimikan. Kung mayroon mang ulan, marahil ito ay ulan ng mga diamante o mga nagyeyelong gas na dahan-dahang bumabagsak tulad ng alikabok sa kalawakan. Ito ay isang uri ng kagandahan na hindi magulo, kundi napakapayapa. Nakakamangharing isipin ang pinagmulan ng planetang ito. Kung totoo na ito ay ninakaw ng ating araw mula sa ibang bituin, ibig sabihin, ang mga materyales na bumubuo rito ay galing sa ibang solar system. Ang alikabok, ang mga bato, ang yelo nito ay may ibang kwento. Ito ay tulad ng paghahanap ng isang sinaunang artifacts sula sa ibang sibilisasyon sa loob ng iyong sariling likod bahay. Ang planetang ito ay isang dayuhan, isang estranghero na naging bahagi na ng ating pamilya ng mga celestial na katawan. Pinapaalala nito sa atin na ang universo ay hindi binubuo ng mga nakahiwalay na kahon. Ang mga bituin at mga sistema ay nagpapalitan ng mga materyales. Ang kalawakan ay isang patuloy na pag-ikot, pagbabahagi at pagkakaisa. Walang sinuman, kahit ang mga planeta, ang tunay na nag-iisa ng panghabambuhay. Paano naman ang pag-ikot nito sa araw? Ang orbit ng Planet 9 o nitong ninakaw na planeta ay hindi isang perpektong bilog tulad ng Earth. Ito ay isang napakahabang oval o elliptical orbit. Nangangahulugan ito na sa ilang bahagi ng kanyang taon, na tumatagal ng 10,000 o 20,000 taon natin. Ito ay lumalapit ng kaunti sa araw. Pagkatapos, ito ay muling lalayo patungo sa napakadilim na rehiyon ng kalawakan. Ang paglalakbay na ito ay tulad ng paghinga ng isang higante. Palapit, palayo. Isang mabagal na ritmo na sumasabay sa pintig ng ating solar system. Kapag ito ay nasa pinakamalayong punto nito, ito ay nasa gilid na ng impluensya ng ating araw. Mula roon, maaring maramdaman ng planeta ang marahan na paghila ng ibang mga kalapit na bituin. Ngunit sa huli, palagi itong gumabalik. Ito ay nakatalina sa atin. Minsan, ang mga tao ay natatakot sa ideya ng mga bagong planeta na natutuklasan. Iniisip nila na baka magdala ito ng kapahamakan. Dito natin pwedeng pabulaanan ang mga teorya ng sabuatan na nagpapakalat ng takot. Ang siyensya ng astronomya ay hindi tungkol sa katapusan ng mundo, kundi tungkol sa pag-unawa. Ang presensya ng ninakaw na planetang ito ay nagpapatatag sa ating solar system sa halip na sirain ito. Ang kanyang posisyon sa pinakadulo ay nagsisilbing isang mabigat na angkla na tumutulong na panatilihin ang mga yelo at bato ng Kuiper Belt sa kanilang lugar. Kung wala ang tahimik na gabay nito, marahil ang mga kometa at bato roon ay mas madalas napapasok sa panloob na solar system kung nasaan tayo. Sa madaling salita, ang estrangerong ito sa dilim ay maaring isa sa mga tahimik na tagapagtanggol ng Earth. Isipin ang mga teknolohiyang ginagamit natin upang mahanap ito. Wala tayong teleskopyo na kayang kumuha ng malinaw na litrato ng isang madilim na planeta na ganoon kalayo. Sa halip, ginagamit natin ang mga computer simulation. Libu-libong linya ng code na gumaganap bilang mga virtual na solar system na paulit-ulit na pinapatakbo upang makita kung ano ang mangyayari kung ilalagay natin ang planetang ito roon. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano pinagsasama ng sangkatauhan ang imahinasyon at lohika. Pinapangarap natin ang planeta sa ating isipan at pinapatunayan natin ito gamit ang mga numero. Sa pamamagitan ng pag-aaral sa maliit na pagbabago ng liwanag ng mga bituin at ang banayad na paghila ng mga asteroid, binubuo natin ang mukha ng planetang ito bago pa man natin ito tuluyang masilayan. Pansinin mo ang salitang grabidad. Madalas natin itong maisip bilang isang puwersa na nagpapabagsak sa atin, na humihila sa atin pababa sa lupa. Ngunit sa malalim na kalawakan,
Ang grabidad ay isang yakap. Ito ang humahawak sa mga buwan upang hindi sila mawala sa kanilang mga planeta. Ito ang humahawak sa mga planeta upang hindi sila maanod palayo sa araw. Nang maglakbay ang rogue planet mula sa kanyang orihinal na bituin, nawalan ito ng ganoong yakap. Naglakbay ito ng malamig at nag-iisa. Nang hulihin ito ng ating araw, ang grabidad ng araw ay tumayong tila isang nagbibigay buhay na buklod. Isang pangako na, hindi ka na muling mag-iisa sa dilim, nareto ka na sa atin. Isa itong napakagandang paglalarawan ng paghahanap ng tahanan, kahit sa pinakamalamig na parte ng universo. Sa ganitong katahimikan, madali nating mapagtanto kung gaano kaliit ang ating mga pang-araw-araw na problema. Ang stress sa trabaho, ang ingay ng trapiko, ang mga alalahanin para sa bukas. Kung ikukumpara sa isang higanteng planeta na tahimik na umiikot ng libu-libong taon sa kadiliman ng kalawakan, ang ating mga problema ay tila isang butil lamang ng buhangin. Hayaan mong ang pagkaunawang ito ay magbigay sa iyo ng ginhawa. Kung ang universo ay may kakayahang balansehin ang pag-ikot ng bilyon-bilyong tonelada ng yelo at bato sa perpektong pagkakasuwato, kayang-kaya rin itong ayusin ang takbo ng iyong buhay. Maging katulad ng ninakaw na planeta, kahit na ikaw ay nasa dilim paminsan-minsan, palaging may isang puwersa, isang liwanag, na dahan-dahang humihila sa iyo pabalik sa tamang landas. Kung pagmamasdan natin ang konseptong ito mula sa pananaw ng planeta niyon, paano kaya nito nararanasan ang oras? Sa Earth, ang isang taon ay 365 araw. Mabilis. Ngunit dun sa labas, ang isang taon ay katumbas ng paglipas ng buong mga sibilisasyon dito sa lupa. Habang gumagawa ng isang solong ikot ang planetang iyon sa paligid ng araw, ang mga imperyo sa Earth ay bumabagsak. Ang mga piramid ay itinatayo at nabubulok. Ang mga karagatan ay tumataas at bumababa. Oras ay tila tumitigil doon. Ang malamig na yelo at bato ay hindi nagbabago. Ang pagiging pare-pareho, ang pagiging kalmado sa kabila ng pagbabago sa paligid nito, ay isang estado ng pag-iral na maaari nating hangarin tuwing tayo ay nagpapahinga. Ipikit mo ang iyong mga mata at isipin ang kabagalan ng oras na iyon. Huminga ayon sa ritmo ng isang mahabang taon sa kalawakan. Isa pang teorya tungkol sa ninakaw na planetang ito ay ang posibilidad ng pagkakaroon nito ng sariling mga buwan. Kung ang Jupiter at Saturn ay may 12-12 ng mga buwan na umiikot sa kanila, hindi malayong ang napakalaking lagalag na planetang ito ay may mga kasama ring tinangay nung ito ay napalayas mula sa sariling star system. Isipin ang isang maliit na pamilya ng mga planeta at buwan na sama-samang naglakbay sa kadiliman bago mahanap ang ating araw. Sila ay nag-iikutan sa isa't isa tulad ng mga mananayaw na hindi bumibitaw kahit sa pinakamadilim na bahagi ng entablado. Ito ay isang magandang halimbawa kung paano ang mga sistema sa kalawakan ay nagpapanatili ng pagkakaisa sa kabila ng matinding gulo ng universo. May balanse palagi, kahit saan mo patingnan. Mayroong kakaibang ganda sa mga bagay na hindi natin lubos na nakikita. Sa mundong sanay na tayo sa mga litratong may mataas na resolusyon at agad na impormasyon, ang lihim na planeta ay nagsisilbing isang misteryo na humihingi ng pasensya. Hindi nito ipinapakita ang sarili agad-agad. Hinahayaan tayo nitong maghanap, mag-isip, at mangarap. Pabulaanan natin ang ideya na ang lahat ng nasa kalawakan ay matigas at nakakabagot na bato. Ang bawat tuldok sa kalangitan, maging ang mga hindi natin nakikita, ay may nakatagong tula. Ang paghahanap sa planetang ito ay tila pagbabasa ng isang libro sa madilim na kwarto. Kailangan mong pakinggan ang boses ng kalawakan at gamitin ang iyong imahinasyon upang punan ang mga blanko. At sa pag-iisip na yon, natututo tayong maging kalmado at tumanggap sa kung ano ang hindi pa natin nauunawaan. Ngayon, subukan nating ilagay ang sarili natin sa ibabaw ng planetang iyon, nakatayo sa matigas na ibabaw ng yelo.
Tumingala ka sa itaas. Wala kang makikitang bughaw na langit. Walang mga ulap na nagbabago ng forma. Ang kalangitan doon ay walang hanggang itim na may tuldok-tuldok na napakalinaw na mga bituin. Walang polusyon ng liwanag. Nakikita mo ang Milky Way, ang ating sariling kalawakan, bilang isang napakaliwanag na ilog ng gatas na umaagos mula sa isang dulo ng kalangitan hanggang sa kabila. Makikita mo ang lahat sa orihinal nitong anyo. Ito ay nakaka-relax, nakakapagpatahimik. Wala kang maririnig, kundi ang mahinang tibok ng iyong sariling puso. Ang pakiramdam ng pagiging nag-iisa sa ganoong kalawak na universo ay hindi nakakapagpalungkot. Bagkus, pinapalaya ka nito. Wala kang kailangang patunayan. Bahagi ka lang ng malaking kabuuan. Kung ang planetang ito nga ay nagmula sa ibang bituin, anong uri kaya ng bituin iyon? Baka isa itong red dwarf, mas maliit at mas malamig sa ating araw, ngunit nabubuhay ng trilyong taon. O baka nagmula ito sa paligid ng isang higanting bituin na sumabog bilang isang supernova, at ang pagsabog na iyon ang nagtapon sa planeta palabas. Ano man ang pinagmulan nito, bitbit nito ang alikabok ng kanyang unang tahanan. Isang alaala ng kanyang lumipas na kasaysayan na nakatago ngayon sa mga sulok ng ating solar system. Kapag tinitingnan natin ang ating mga sariling nakaraan, tulad ng planetang iyon, dala rin natin ang mga alikabok ng ating mga karanasan. Ngunit hindi ito pumipigil sa atin na magpatuloy at humanap ng bagong araw na iikutan. Ang pagiging bahagi ng ating solar system na iyon ang bagong kabanata ng kanyang kwento. Sa loob ng maraming dekada, ang mga astronomo ay nakatingin sa kalangitan gamit ang mga teleskopyo. Naghahanap sa pamamagitan ng paggawa ng mga mapa ng bawat maliit na tuldok ng liwanag. Upang mahanap ang lihim na planetang ito, hinahanap nila ang mga bagay na gumagalaw laban sa background ng mga nakatigil na bituin. Ito ay parang paghahanap sa isang tiyak na butil ng buhangin na inaagos ng alon sa pampang ng dagat. Ang dedikasyon ng mga taong ito ay nagpapakita ng ating walang hanggang pagnanais bilang sangkatauhan na malaman kung ano ang nasa likod ng nakikita. Gusto nating silipin kung ano pa ang maitatago ng araw sa atin. Ang pasensya ng pag-scan sa langit bawat gabi ay sumasalamin sa katahimikan na hinihiling ko sa iyo ngayon. Maghintay. Magmasid ng walang pagkabalisa. Darating ang kasagutan sa takdang panahon. Marahil sa darating na mga dekada, kapag nagpadala tayo ng mas advanced na mga space probe na mas malakas pa kaysa sa mga Voyager, mararating natin ang planetang ito. Isipin ang unang robot na gawa ng tao na papasok sa orbit ng mundong ito. Ipapadala nito ang kauna-unahang larawan nito pabalik sa Earth. Isang malabong litrato na unti-unting luminaw habang dumarating ang signal. Makikita natin ang hugis nito, ang kulay nito, ang mga crater o makapal na ulap nito. Mabubuo natin sa wakas ang mukha ng ating nawawalang kapatid na ninakaw ng araw. Subalit hanggang sa araw na yon, may karapatan tayong bumuo ng perpektong imahe nito sa ating mga isipan. Isang mundo na ganap na kalmado. Isang santuwaryo sa dulo ng dilim. Ang pagkaantala ng katotohanan ay hindi kawalan, kundi isang pagkakataon na mag-isip. Ang universo ay gumagamit ng mga siklo upang panatilihin ang kaayusan. Walang nasasayang, lahat ay nagagamit muli. Ang kwento ng pagkuha ng ating araw sa isang lagalag na planeta ay isang pagpapaalala nito. Kahit ang isang mundong iniwan at lumipad ng malayo sa kawalan, ay may lugar pa rin sa malaking disenyo. Walang nakakaligtaan, walang iniiwan ng tuluyan. Madalas nating isipin bilang mga tao na tayo ay nawawala, na ang ating buhay ay parang naglalakbay ng walang direksyon sa dilim. Pwedeng pabulaanan ang takot na yan ng kwento ng kalawakan. Kung paanong binigyan ng araw ng bagong orbit ang isang planetang liblib, balang araw, ang mga bagay sa ating buhay ay matatagpuan din ang tamang lugar. Mahahanap natin ang ating sentro. Mahahanap natin ang sarili nating balanse at kapayapaan.
Hayaan mong ibalik ko ang iyong pansin sa pag-ikot ng daigdig. Sa kasalukuyan, ang ating asul na planeta ay tahimik na umiikot sa araw, nagbibigay sa atin ng mga umaga at gabi. Samantala, sa napakalayong distansya, ang lihim na planeta ay ginagawa rin ang parehong bagay. Kahit na milyon-milyong kilometro ang layo ninyo, pareho kayong sumasayaw sa parehong musika ng grabidad. Pareho kayong apektado ng isang araw, kahit magkaiba ang tindi ng liwanag na inyong natatanggap. Ang koneksyon na ito ay parang mga nakatagong sinulid na nagtatahi sa atin sa buong solar system. Hindi tayo narito sa Earth ng mag-isa. Tayo ay bahagi ng isang malaki, gumagalaw, at magkakaugnay na makina na napaka-elegante ng pagkakagawa. Hayaan ang kaisipang ito na pawiin ang iyong pakiramdam ng pag-iisa. Ngayon, bigyan mo ng pansin ang iyong paghinga habang patuloy nating pinagmamasdan ang tahimik na mundong ito. Tandaan mo na sa malalim na kalawakan, walang hangin, walang simoy. Kaya't ang bawat paghinga mo ngayon ay isang pribilehiyo, isang patunay ng buhay na nabuo dahil sa perpektong kalagayan ng ating Earth. Ngunit ang lihim na planeta na walang buhay na tulad natin na nakahinga ay may sarili nitong paghinga na nakapaloob sa ritmo ng kanyang pag-ikot. Tanging ang marahan na paghila ng magnetic field, ang mabagal na pagyeyelo at pagkatunaw ng kanyang ilalim na bahagi kung lumalapit ng bahagya sa araw. Subukang isabay ang iyong paghinga sa mabagal, halos tulog na estado ng planetang iyon. Isang kalmadong pag-iral na walang pagpapanggap, simpleng nandoon lang sa gitna ng kosmos. Kapag tinitingnan mo ang mga bituin sa gabi mula sa iyong bintana, maaari mong maisip na sa isang lugar doon sa madilim na espasyo, sa pagitan ng mga kumikinang na ilaw, nandoon siya. Isang higanteng mundo, mabigat, matatag at tahimik, na ninakaw ng ating araw at inampon bilang sarili nito. Ito ay tulad ng pagtingin sa karagatan at pagkaalam na may mga balyena sa kailaliman na hindi mo kailanman makikita, ngunit alam mong nandoon. Nakakadagdag ito ng lalim sa kung paano natin nararanasan ang gabi. Hindi lamang ito isang patag na kalangitan, kundi isang 3 dimensyong espasyo na puno ng mga hiwaga na hindi pa natin nauunawaan. Ang pagyakap sa mga hiwagang ito ay nakakatulong sa ating isip na mag-relax, na mabitawan ang pangangailangang makontrol ang lahat. Habang binabalot ng kadiliman ang buong lihim na planeta, maaari rin nating yakapin ang kadiliman sa ating paligid bilang isang kumot ng kapayapaan. Sa ating modernong kultura, tayo ay palaging naghahanap ng liwanag. Ang mga screen ng telepono, ang mga ilaw sa kalsada, ang ingay na nakikita. Ngunit ang kalawakan ay nagtuturo sa atin na ang dilim ay hindi kasing kahulugan ng takot. Ito ay kasing kahulugan ng pahinga. Ang dilim kung saan lumalangoy ang planetang ito ay nagsisilbing kalasag nito mula sa kaguluhang dala ng mga pagsabog sa kalawakan. Ito ang kanyang santuwaryo. Hayaan mong ang dilim sa iyong kwarto ngayon ay maging iyong santuwaryo rin. Isang lugar kung saan walang inaasahan sa iyo at kung saan maaari kang maging tulad ng planetang ito. Tahimik na umaanod ng malaya. Balang araw, masisalayan din ng sangkatauhan ang buong pamamaraang ginamit ng ating araw para nakawin ang mundong ito. Matutuklasan natin ang buong ebolusyon kung paano tumatakbo ang mekanismo ng grabidad sa paglipas ng bilyon-bilyong taon. Ito ay magiging isa sa mga pinakadakilang pahina sa kasaysayan ng astronomya. Ngunit sa ngayon, tayo ay nasa yugto ng paghihintay at pag-aasam. Ang ganda ng siyensya ay madalas nasa pagtatanong kaysa sa mismong mga sagot. Ang kwento ng planetang ito ay buhay na katibayan na kahit gaano na karami ang ating nalalaman tungkol sa ating tahanan, palagi pa ring may bago, may nakatago, at may nakakapangha na nag-aabang. Palaging may isa pang dahilan upang patuloy na tumingala at mangarap. Kung ang araw ay isang mga awit, ang lahat ng planeta mula sa Mercury hanggang Neptune ay ang malalakas na instrumento malapit sa entablado. Ngunit ang lihim na planeta ay ang instrumento sa likuran
Nagbibigay ng pinakamababang, halos hindi marinig na bass na kumukumpleto sa musika. Walang matinding paggalaw, walang alingaw-ngaw. Ngunit kung wala ito, baka hindi balanse ang buong awitin ng ating sistema. Sa bawat sistema sa universo, ang bawat bahagi ay may halaga, kahit ang mga hindi laging nabibigyang pansin o madalas na nagtatago sa anino. Pinapaalalahanan tayo nito na, sa ating sariling mga buhay, maging ang ating mga tahimik na sandali o ang mga bagay na ginagawa natin ng mag-isa ay may mahalagang bahagi sa pagbubuo kung sino tayo. Bumalik tayo muli sa imahe ng matinding lamig. Ngunit imbes na lamig na nakakapanginig, isipin ang lamig bilang isang preserbatibo na nagpapanatili ng katahimikan at kaayusan ng mga bagay. Sa lihim na planeta, dahil sa kawalan ng sikat ng araw na natatanggap nito, ang ibabaw ay parang nakapause. Walang mga ilog na umapaw, walang mga sikat ng araw na nagpapatuyo sa ibabaw. Kung nakita natin ang simula nito, malamang na makikita natin na eksakto pa rin ito kung paano ito bilyon-bilyong taon na ang lumipas. Isa itong time capsule na na-freeze sa loob ng kasaysayan ng cosmos, handang ibahagi ang kanyang mga nakatagong kwento kapag handa na tayong makita at maintindihan ang lahat. Habang unti-unti nating tinatapos ang ating virtual na pagbisita sa tahimik na lugar na ito, isipin mong dahan-dahan kang lumalayo mula rito. Ang madilim at malaking anino ng ninakaw na planeta ay unti-unting lumiliit hanggang sa muli itong lamunin ng kadiliman ng kalawakan. Iniwan natin itong mapayapa, iniwan natin itong gumagalaw sa kanyang sariling tahimik na mundo. Ibalik natin ang ating biyahe. Lumipad tayo pabalik patungo sa liwanag, dumaan sa maliliit na bato ng Kuiper Belt, lumampas sa asul na kulay ng Neptune at Uranus, dumaan sa singsing ng Saturn at ang mga bagyo ng Jupiter, dumaan sa pulang alabok ng Mars hanggang sa masilayan natin muli ang malambot, bughaw at pamilyar na liwanag ng ating daigdig. Nandito na tayo ngayon sa itaas ng Earth. Mula sa pananaw natin na yun, habang dahan-dahan tayong gumababa pabalik sa iyong kwarto, baunin mo ang kaalaman na ang ating tahimik at mainit na solar system ay may nakatagong kayamanan na itinatago sa malayo. Ang araw natin ay may ninakaw na planeta na binigyan niya ng kapayapaan sa dilim. Hayaang ang kapayapaang yon ay bumalot din sa iyong isipan. Kapag pinikit mo ng tuluyan ang iyong mga mata para magpahinga, alalahanin mo ang mabagal at panayad na orbit na naroon sa kabilang panig ng lahat. Sa lugar na walang ingay, nandoon ang perpektong katahimikan na hahawi sa mga alalahanin ng isipan. Ngayon, oras na para tuluyang bumalik sa kasalukuyan. Unti-unti mong maramdaman ang bigat ng iyong katawan sa ibabaw ng higaan. Ang universo ay napakalawak, nakakamangha, at puno ng mga ninakaw na kayamanan tulad ng tahimik na planetang iyon. Napatunayan natin na maging ang kadiliman ay may kagandahan at ang kawalan ay puno ng kapayapaan. Salamat sa paglalakbay na ito kasama ko hanggang sa gilid ng ating solar system. Bago ka tuluyang magpahinga at magpadala sa mahimbing na tulog, ano pa kayang mga lihim ng universo ang nais mong matuklasan natin sa susunod? Magandang gabi at patuloy na mangarap sa ilalim ng mga bituin.